So yung magandang buhay mga kabahay all over the world. So magandang balita mga kabahay. So kung nakikita nyo itong sa likod namin na model, this is Sierra model mga kabahay. Dito yung sa Barangay Hugo Perez, 13 Martires, Cavite. Kung naghahanap ka ng ganito katataas na ceiling na to, story townhouse, ang laki ng floor area. And nakatiles niya yung taas at baba. So this is your chance mga kabahay. Sabay-sabay natin tong tapusin tong house tour na to. Very affordable to mga kabahay. So magandang buhay mga kabahay all over the world. Again, this is Randy Salvador. Of course, ang aking misis na bagong reband. Kami po ang susi at tulay patungo sa pangarap niyong bahay. So ayun mga kabahay, welcome to Sierra Model dito sa Golden Horizon located at Barangay Hugo Perez, 13 Martires, Cavite. So yun nga yung ipipicture natin today is a Sierra Model. May lot area po ito na 54 square meter. Then the floor area yan naman po is 71 square meter. So in terms of structure ng bahay, kasi yung taas ng ceiling, yun yung ipipicture natin today. So very affordable to dito sa 13 Martires, Cavite mga kabahay. Sa mga naghahanap pa rin ng affordable or worth value na bahay dito sa 13 Martires, Cavite. So baka ito na yung mga kabahay na hanap niyo si Sierra Model. Tara, sabay-sabay tayo mag-house tour mga kabahay. So ayun, si Sierra Model nga is located ito sa Barangay Hugo Perez, 13 Martires, Cavite. Dito nga po ito sa Golden Horizon po. So ano ba meron kay Golden Horizon? Is a township community po. May market na po tayo, wet and dry market inside community, schools, convenience stores, terminal hub, gasoline station, in Catholic Church para sa mga kaibigan natin, kapatid nating Katoliko. So ayan, kung makikita nyo yung design ng bahay, sa labas pa lang, ito nga yung sinasabi ko na to, story townhouse pero sobrang taas ng ceiling. So ayun naman yung tatak po ni Golden Horizon. Kasi kung makikita nyo yung design niya outside, so very modern na rin kulay niya. Then kung makikita nyo po, meron pa po siya mga tiles accent sa labas ng ating bahay sa taas. And meron na po siyang mini balcony po. Then kung makikita nyo dito naman sa ilalim, syempre 50 per square meter per lot nito, meron na po tayong carport. Tara po, check natin. So yan, even inner unit lang po mga kabahay, kung inner unit lang po yung budget natin, meron pa din pong provision for parking space. And di lang po siya parking space, kung makikita nyo is carport na po siya. Kasi kung makikita nyo pa may initial na tayong cover sa sasakyan natin or cover dito sa init at araw or init at ulan dito sa ating parking space. Ang kagandahan pa sa parking space natin na to, kung makikita nyo, so may outlet na tayo for the vacuum just in case maglilinis po tayo ng sakyan, kasama na po yan. So gaano ba kalapad itong parking space natin? Yan, 2.7 meters yung lapad natin. So kung dito pa lang, mabivisualize natin kung kasya ba yung bibilin yung sasakyan para sa parking space na to. Yung haba niya naman mga kabahay, so andito yung sa perimeter natin na yan. Yan. So 4.8 meters naman yung haba ng ating parking space. Kung makikita nyo naman po, stall deck na din po yung ceiling natin na napakataas. Tara, pasukin naman natin. So kahit dyan, kung makikita nyo, may space na po tayo dito. At the same time, may space po tayo dito sa harapan for our pocket garden. Tara po. Hi, ma'am. So, ayan po, this is our actual turnover naman mga kabahay. Sa pagpasok natin is a metal flush door po yung turnover natin dito. So, yung papasukin natin to is actual turnover. Pero sa actual turnover po natin, once na bumili kayo or deliverable unit mismo sa inyo, is may tiles na po yung taas, ay baba.
may tiles na din po yung second floor. So, yung kagandahan yan, di ba? Yung kagandahan pa sa pader natin, kung makikita nyo, naka-skim coat gray na po yan na kulay. Kung makikita nyo, papatungan na lang natin ng pintura, di ba? Napakatipid na or laki ng matitipid natin dito sa unit natin kay Sierra model. Kasi ang taas pa po ng ceiling niya. Di ba? Then, kung makikita nyo dito, sa ground floor pa lang po natin, meron na po siyang provision per window type aircon na butas. So, ayan po yan. May outlet na tayo for the window type aircon. Then, napakarami po ng outlets natin. 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 outlets dito pa lang yan sa baba. Then, yung mga bintana naman natin, kung makikita nyo rito, may bintana tayo dito sa gilid. So, ito naman yung window natin sa gilid, isa awning type window. So, dalawa po yan, baba at taas, awning type window po yan. Diba? May window tayo papunta dun sa parking space natin. Sa harapan naman natin, once na inner unit, ang bintana po natin, isa, dalawa, tatlo, apat. So, may apat tayong bintana dito once na inner unit. Pero once na corner unit or end unit, ang kagandahan, may bintana pa tayo sa gilid rito. Lahat po ng bintana natin is aluminum frames na rin po yung mga frame natin. Kaya kahit lagi siya nababasa, nagmo-moist, hindi siya ganun kabilis masira. So pagpasok natin, this is our living area. Gaano ba kalapad tong living area natin na ito po? Yan. So our living area is 3.1 meters po yung lapad niyan. Kasi kung makikita nyo rito, naka-partition parang dito yung magiging dining area natin. So yung lapad naman or yung haba niya, yan po, 3.5 meters naman yung haba ng ating living area. Yung lapad po natin is 3.1 meters. Di ba? Ang ganda dito. Then yung ceiling natin is steel deck. Yan. Hindi kung makikita nyo po, dito na rin po located yung ating kitchen countertop na granite. Stainless sink and the faucet po. Then sa tapat po ng kitchen countertop natin, is meron na po tayong mga awning type na window. Kagandahan pa kung makikita yung may outlet type for the rice cooker. Electrical switches natin and may provision pa tayo for exhaust fan. Di ba naka-ready niyan? Ikakasa na lang po natin, di ba? Yan, dito naman po yung ating magiging dining area. So ito po yung located natin dito sa dining area. Gano'n ba kalapad yung kahaba yung dining area natin? Hanggang doon po yung space niya. 5.8 meters po yung haba niyan hanggang doon sa may ilalim ng hagdanan natin. Then yung lapad niya naman po, yan. Yung lapad niya dito is 2.2 meters kasi nga katulad ng sabi ko parang naka-divide or may box type po tayo na division dito for the living and the dining area, di ba? May service area pa tayo dito mga kabahay. So this is our service area naman. Sa service area natin na pwede naman natin itong gawing provision for laundry area or ano po, pwede natin itong gamitin. May naka-ready na rin tayong faucet dito, di ba? Yan. Kung makikita nyo, this is the inner unit, hanggang dito po yung inner unit na yan. Yung haba ng inner unit natin is 3.5 meters. Yung lapad niya naman po, yung lapad niya naman is 1.6 meters. Pero kung end unit ka, kasi end unit po itong pinasok natin, may space pa tayo sa gilid. Depende po sa cut ng lupa na kukunin nyo. Then may outlet na rin po tayo dito for the laundry or the washing machine po. Ang taas ng ceiling, oh. Grabe. Sobra. Tara, proceed ulit tayo sa loob. Pintuan po natin sa metal flush door din po. Yan. Then, 2 toilet and bath na po pala ito. So, di ko nasabi kanina during our intro. 2 toilet and bath na po ito. Provision po ito for 3 bedrooms. So, ito yung first toilet and bath naman natin dito sa baba. Kung makikita nyo mga kabahay, this is our first toilet and bath. Katulad nga po nasabi ko, 2 toilet and bath na ito, isa sa taas at isa sa baba. Kung makikita nyo, naka-tiles na po yan. Diba? Kagandaan. Floor natin naka-tiles na, wall natin naka-tiles na. Naka-skim coat finish na po ito. Diba? Ang ganda. Then may ventilation din po tayo na awning type window doon na napakalaki. So nakakasingaw yung toilet natin. For the lavatory natin is may kasama na po yan. Water closet, flush type. Soap holder, tissue holder, faucet, and the shower head. Diba? Ganyan ka sa ano rito. Kagandahan. Then sa pintuan naman natin is a plastic PVC type. So katin pala natin yung haba. Yung haba ng toilet natin dito sa baba is 2.1 meters. Yung lapad niya naman po is 1.4 meters, di ba? Dito pala makikita nyo na gaano kalaki yung magiging toilet nyo. Later makikita nyo model house natin. So hagdanan naman natin, kung makikita nyo po, yan. Bakal po yung railings. Sa ilalim po natin, bakal din. Yung mga poste natin is bakal din. Then yung footstep natin is wooden po. Tara, taas po tayo. Okay. So dito naman tayo sa taas mga kabahay, provision nga po ito for 3 bedrooms dito sa taas, then may toilet and bath na po dito sa taas. Yung katulad nga po ng sabi ko, hindi lang po naka-tiles pero
ang flooring po natin during the turnover, may tiles na po ang taas, ceramic tiles. May ceramic tiles na rin po sa baba. Diba? Provision for 3 bedrooms, ang ganda. Sobrang lawak. Simulan natin sa ceiling. Yung ceiling natin, kung makikita nyo, may astrofoil na po siya or may insulation na siya na protection natin sa init. Kahit sobrang taas ng ceiling natin, meron na tayong initial protection, di ba? Yan. Provision for 3 bedrooms. Yan. First bedroom, like for example. So ito, first bedroom natin. May pa tayong outlet. May outlet for the aircon, then provision for window type aircon. Kagandahan nito, ang lapad ng bintana, sobra. Oh? Imagine yung lapad ng bintana natin dito, 1.6 meters. Yung lapad niya, no? Diba? Ang ganda. Sobrang lapad ng bintana natin dito. Sliding windows na rin yan, aluminum frame. First bedroom pa lang yan, di ba? Second bedroom. For the second bedroom, ito naman yung magiging second bedroom natin. Outlet 1, outlet 2, outlet 3 for the aircon naman. Then may window type aircon na rin time provision dito. Bintana naman natin dito sa second bedroom is awning type window. Dalawa po yan na awning type window mga kabahay. Then kagandahan naman po dito, mayroon pa po tayong lanay dito. You know? So may access dito sa ating mini balcony na pwede natin gawing tambayan, relax, chill, diba? Then mayroon pa tayo railings dito or barrier na protection natin para safety barrier. For the third bedroom, dito naman yung third bedroom. Yan. For the third bedroom, kung makikita nyo may isang outlet, pangatlong outlet para sa ating window type aircon. May butas na rin po yan at may mga awning type na window po yan. So, di ba? Sobrang liwanag and ventilated ng bahay natin dito. Okay? Shera model. Ngayon, squatin naman natin kung gaano nga ba kahaba itong bahay natin dito. Yan. 6.1 meters yung lapad. Yung haba naman ng bahay. 5.8 meters naman yung haba. Ilapad 6.1 meters. Provision for 3 bedrooms. Ngayon, proceed tayo sa second toilet. Yan. This is our second toilet and bath po. Same lang naman po siya sa baba. Naka-tiles na po siya. 1, 2, 3, 4, 5 tiles yung layer niya. Then flooring po, naka-tiles na rin siya. May bintana type for the ventilation na awning type. Lavatory, water closet, flush type. Soap dispenser, tissue holder, shower head and the faucet po. Yung laki niya naman, yan, 1.4 naman po yung haba. Yung lapad niya naman po is 1.3 meters, di ba? Plastic PVC type ang pintuan. So punta tayo ngayon sa model house para mas makita naman natin yung ganda ng model house. Of course, may railings pa tayo rito yan. Naka-kwadrado yan dito. Makikita niyo mamaya sa model house kung paano ginawa yun. Tara po. So yun mga kabahay, so nakita naman natin yung actual turnover. So proceed naman tayo sa ating model house, which is yung dress-up unit. So meron na tayo mga appliances, furnitures, and nakikita na natin yung paano to dinisign yung bahay natin dito kay Shera Model. Tara. So kung makikita nyo kay Shera Model, nilagyan natin siya ng gate. Concrete fence, then naging dalawang gate for the homeowners and for the car naman po yan, di ba? Ang ganda ng pagkaka-layout natin, which is corner unit po kasi ito. Yan, binakuda niya hanggang likod. Yan, di ba? Ang ganda. Tara, pasukin natin. Yan. So, yun, this is our model house naman or dress-up unit. So, mga kabahay. So, yun, may kita nyo dito inside. So, nandito na yung mga furnitures, appliances natin. Mas mabivisualize yung unit natin. So, for the ano naman natin dito sa parking space natin, kung makikita nyo, ayun na, yung provision for window type aircon. So, nilagay na natin yun dyan. So, nakalagay na yung aircon natin, outlets. Din yung gate natin for our car. So, ayan, pasok tayo sa loob. Yan. So, pagpasok natin, kung makikita yung tiles natin dito, ito po yung turnover natin sa actual turnover. So, ceramic tiles po yung flooring natin, tiles natin sa baba at taas po. So, kung makikita nyo. So, dress-up unit. So, ito naman yung kagandahan. Pag dress-up unit ni Golden Horizon, kung makikita nyo yung ceiling. So, ayan yung mga specialties natin. Once sa dress-up unit natin, ayan po yung specialties ni Golden Horizon. Kung makikita yung mga pin lights, cob lights natin dito sa ceiling, di ba? Kasi ang taas pa ng ceiling. Imagine, may design na po yan. Pero ang taas pa ng ceiling. Naglagay tayo ng mga curtains. Sala set. Possible, dito natin pwedeng ilagay yung TV. Yan, pwede po yan dyan. For window type aircon, nandiyan naman po yan. So, dito naman, kung makikita nyo, naglagay po tayo ng 4-seaters po na dining set. Yan, kung makikita nyo po ito yung dining set natin dito.
Then, ito naman po yung kitchen countertop natin ditong granite. So, ayan. So, nilagyan lang natin itong design pero hindi po yung actual turnover. So, kung makikita nyo sa actual turnover kanina. So, ito naman po yung unit natin dito. Ito na po yan. So, nilagay lang tayo ng bakod rito para sa bakod natin dito sa likod. Then, may faucet na rin dito. So, pwede natin ito for our laundry area. Yan. Diba? Imagine, 14,000 lang to monthly amortization sa Pag-ibig. May ganito ka ng bahay, diba? Sobrang affordable na to in terms of floor area, lot area. Yan. Then, sa toilet naman natin, so, this is our toilet and bath naman mga kabahay. Kung makikita yung toilet and bath natin dito, naglagay lang tayo dito ng mga stone accent natin sa tiles natin. Pero yung design, hindi naman natin binago yung kulay ng tiles. Naglagay na tayong stone accent dito. Tara po. Then, sa second floor, before tayo mag-proceed sa second floor, yung ilalim ng hagdanan natin para ma-maximize natin space, magamit po natin lahat. Ayan po. Yan, naglagay pa tayo dyan ng cabinet. Diba? Pwede tayong storage ng dustpan, walis, mga map natin. So, pwede po yan dito. Or sabihin natin, lagayan ng sapatos, di ba? Dito naman sa second floor natin. So, ito yung second floor natin. So, unahin natin yung master's bedroom. So, this is our master's bedroom mga kabahay. So, ito yung king size bed natin dito. Yan, di ba? Nilagay tayo ng mga Korean blinds. Yan, ito yung Korean blinds natin. So, dalawang bintana. Window type aircon, so nandito yan. So, di ba, ang ganda. Tapos, binil po yung naglagay natin flooring dito. Then, built-in cabinets. Yan. So, pwede natin ito gayahin mga kabahay. Lagay tayong built-in cabinets. Pero kung gusto nyo magiging common toilet ito, may access lahat sa toilet. Kasi kay master's bedroom lang to for now. Lagay tayo ng cover dito o hallway, di ba? So, toilet and bath. Yan. Ito naman yung toilet and bath natin dito mga kabahay kung makikita nyo. So, ayan. Same lang naman po siya sa baba. Naglagay lang tayo ng mga stone accent dito sa toilet and bath. So, tayo second bedroom. For the second bedroom naman po, ito po yan. So, may bed po tayo dito. Double bed po. Inilagay natin dito. Bed frame. Then, built-in cabinet. Then, mini office dito. So, pwede tayo maglagay dyan ng isang computer. Dito tayo gumawa ng mga work natin galing sa trabaho or assignment. Diba? Kas balcony. So, naglagay din po tayo ng curtain dito. Yan. Proceed naman tayo dito sa third bedroom. So, this is our third bedroom naman mga kabahay. So, double deck. Pwede dalawang magkapatid na lalaki, dalawang babae. Or, guest room natin mga kabahay. So, di ba? Ganda, di ba? Panalo to. So, pag-usapan naman natin ngayon yung presyo. So, yung mga kabahay, so nakita nga natin actual turnover in the model loss nito na Sierra model. So, pag-usapan naman natin yung price kung magkano nga ba itong in-offer namin dito kay Sierra model dito sa Golden Horizon nga po. So, quick recap lang tayo. Lot area po nito is 50 per square meter. Then the floor area naman po is 71 square meter. Provision for 3 bedrooms. May 2 toilet and bath na po. And a wide parking space para sa sasakyan nyo. So, located nga po ito sa barangay Hugo Perez, 13 Martires, Cavite. So, pag-usapan naman natin ngayon yung price ni Sierra model. So, Sierra model po is through Pag-ibig Financing po itong computation i-discuss namin is may price po siya na 2,996,458 pesos po. Then, yung total down payment naman po natin is 599,292 pesos. And the reservation fee po para ma-reserve natin ang beautiful na Sierra model is 15,000 only. So, yung reservation naman natin na 15,000 pesos is less naman po yung sa total down payment natin. So, magiging net down payment natin is 584,292. Siyempre, kaka-launch lang ng project natin. Kagandahan nito, mas mahaba pa yung ating down payment terms. So, sa mga hindi nagmamadali, perfect po ito para sa future nyo mga kabahay. So, magiging monthly down payment natin for 36 months is 16,233 and 33 centavos po. Then, magiging monthly amortization naman natin for Pag-ibig Financing. Yung sinasabi ko, very affordable, di ba? 14,759 and 76 centavos po. Then yung required income naman natin dito is 42,170 only. So dito kung hindi naman natin ma-meet yung required income, so allowed naman dito ang co-borrower. Kahit di mo po immediate family, pwede po kaibigan, katrabaho, kakilala. So pwede as long as employed, willing po mag-commit ng requirements para sa combined income nyo po. So welcome din po dito lahat ng OFW, local employed, mga seafarer natin. So welcome na po tayo dito kay Sierra model. Even our mga BAs or freelancers, welcome po dito as long as mapuprovide nyo po yung hinihingi nating requirements ni
Golden Horizon. Again, this is Randy Salvador. Of course, my wife, Julian Salvador, kami pong susi at tulay patungo sa pangarap niyong bahay.